Magandang araw mga pare, ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Nako! Saldi ko, nag-iimpake na daw, paalis na. At si Romualdez, nako, malapit na yatang makulong tong tao na to. Nako, palakpakan. Kasi unti-unti na mga pare nabubunyag yung mga sekreto. Sumisingaw na yung mga baho ng mga animal. Anyway, yung mga nagko-comment pala kahapon sa aking video kahapon na naniniwala tayo sa, alam mo yon, drama lang daw nung anak ni Zaldico. Alam mo, hindi naman tayo naniniwala. Basta-basta. Ang point natin doon, nagsalita na yung anak. 'Di ba? Yun lang naman eh. At least, nagsalita na yung anak. O, kung drama lang nila yun, wala na tayong pakialam doon. Sila naman ang makakarma eh. Sila naman ang bumaba. Kita mo nga, nakakarma na siguro itong mga to. Dahil may nagsabi mga pare na isang retired marine na dating bodyguard o pasasabi nating tao ni Zaldico, tama, na mali-maleta ang hinahatid nilang pera sa bahay ni Zaldico at bahay ni Romualdez. Nako. Sobrang yaman, sobrang dami nyo ng pera. Kahit sa dami ng pera nyo, kahit anong dami ng pera nyo, walang makakapagpalinaw ng mata nyo. Huwag kayong masyadong halata. Ano na? Putsang inan to mga to. Alam mo, tinatawanan lang natin to pero grabe, ang sakit sa puso, ang kakapal ng mukha ng... Ang tawag nila doon sa pera ng taong bayan basura. Ihatid nyo na yung basura na yan dito. Hindi mo kademonyo, ha? So meron tayong balita patungkol dito. Unahin muna natin tong pwede po ba unahin natin tong kay Zaldico? Kasi nag-iimpake na daw mga pare. O naghahakot na. Lilipat na ng bahay. Kasi nabunyag na kung saan siya nakatira. Oy, mga kababayan, huwag tayong gagawa ng mga katarantado. Oy, masasabi natin na huwag niyong gawin na huwag niyong batuhin, huwag niyong sirain. Huwag naman tayong maging ganon. Kasi naniniwala naman tayo na may Diyos pa rin na magsisiwalat sa mga katarantaduhan ng mga to. At unti-unti na nga. Pero hindi nila matago yung mga katarantaduhan nila ngayon. Sumisingaw na ng sumisingaw. At syempre, galaw na rin ng Panginoon yan. Dahil nga ang bayan natin ngayon lubog na sa korupsyon at meron tayong presidenteng tulala. Syempre, Diyos ang kikilos niyan. Matatandaan ko nga yung sinabi ni Pastor na pag kumilos ang Diyos, hindi nila mapipigilan yan. Ako! Anyway, panoorin natin to mga pare para maintindihan nyo. Kasi ito na. Kapapasok lang na balita, may naghahakot na ng mga gamit mula sa bahay ni Ako Bicol Party List Zaldico sa Pasig City. Sa litratong pinadala ng mapapagkatiwalaang source ng News 5, makikitang truck sa labas ng bahay ni Congressman Ko. May naghahakot na ng mga gamit mula sa bahay na iyan. Ang laki ng truck parang truck ng bigas yan So maraming gamit talaga. Tapos nagtataka ako dito, hindi ko maintindihan bakit ba to naka-tarpaulin ng puti, bakit may nakaharang para hindi makita yung sa loob, ganon, na nandiyan pa sila. O kung sino yung nasa loob. 'Di ba? O baka mamaya may tumarget sa kanila. So ito na nga mga pare, nakita na naghahakot na unti-unti ng gamit sa bahay ni Zaldico. Ewan ko kung saan to idediretso. Sa bahay ba ni Romualdez? O sa bahay sa Malacanang? Hindi natin alam, pero nakuhanan. Mapapansin din nakabalot ng puting tarpaulin ang palibot ng bahay. Ang laki ng bahay, no? Ang laki ng bahay, mga pare, no? Nakita nyo, kulay puti, tapos parang mansion talaga. Sana all. Ang daming pera. Eto isipin nyo to mga pare. Hindi ko alam kung bakit. Siguro,
meron tayong mga dream house. May mga dream house tayo na, alam mo yon, ako ang dream house ko, simple lang naman kasi marami kami. Ang gusto ko sa isang bahay, lahat kami nandun. For example, sa baba, may malawak na sopa, may malawak na sala, may kitchen na maayos, may CR na maayos. Sa taas, kahit sabihin mo na merong 4 na kwarto, yan lang ang pinakapangarap ko, 4 na kwarto, maliliit lang. Tapos meron lang CR yung kwarto ko kasi syempre, mahilig ako mag-CR eh. Parang pagkakain ko yata, exit kagad. Oy, pasintabi sa mga kumakain dyan so, yun lang pangarap ko. May CR sa taas, may CR sa baba, tapos maayos, naka-tiles lang. Hindi kailangan ng bongga. Kasi, ano naman yun simpleng bahay lang. Kumbaga, dahil marami kami, kaya maraming kwarto, yun lang. Diba? O kaya kung hindi naman sabihin ko na sa isang pamilya, ako lang yung nandun, tapos yung mga kapatid kong walang pamilya, nandun sa isang bahay, tapos isang compound kami. Kung marami akong pera, yan ang gusto ko. Pero yung gantong kalamansyo na tapos ilan lang sila, isang pamilya lang kayo, kung tutuusin, pwede na tong tirahan ng tirahan ng isang barangay, ganun. Anyway, wala namang problema. Kung mayaman kayo, kung pinaghirapan nyo yan, walang problema dyan. Pero kung ito ang malaking bahay na tapos mababalitaan mo na yung pera galing sa taong bayan, putang ina nyo. Buisit kayo talaga. Diba? Dapat kami tumira dyan. Galing sa amin yan Tama ba mga pare? Kasi kung yung mga mapipera o yung mga nagtatrabaho, yung mga, alam mo yon, yung mga doktor, yung mga talagang professional, kaya talaga nila bumili ng bahay na malalaki. Walang problema doon. Okay yun. 'Di ba? Pinaghirapan nila yun Pero yung pinaghirapan ng Pilipino, ng taong bayan, tapos ipapagawa nyo sa mga bahay ninyo, ay putsang ina. Tarantado na kayo niyan. Hindi ko naman particular na sinasabi ko si Zaldico Hindi lang siya. Kumbaga yung mga official natin, putang ina, galing sa taong bayan yan. Tapos tinatawag yung basura. Pera ng taong bayan. Talagang buwisit. Buwisit sa buwisit. Mga demonyong animal, mga satanas kayo. Tuloy. Ni Congressman ko tungkol dito. Isa si ko sa mga tinuturong tumanggap ng kickback sa flood control projects. Nauna na niyang tinanggi ang paratang. O yan. So tumatakas na. Tumatakas na si Zaldico. Paiska po na. Ano kaya? Pero nga sabi natin, nasa Paris daw to si Zaldico Ewan ko. Si ano pala nagsabi niya? Si Ann Harot. Sabi niya yun hindi ako nagsabi So pag nakita nyo mga pare, pag nakita nyo yan si Zaldico, picturean nyo. O nasan man kayong bansa, lalo na sa mga OFW natin, kamusta kayo, mabuhay po kayong lahat dyan. Ingat po kayo at pag nakita nyo si Zaldico, huwag nyo naman saktan grabe naman kayo. Baka maano kayo ng galit nyo baka di nyo kayanin sampalin nyo, ganun. Wag naman. Hindi tayo nag-raise ng violence dito sa ating channel, okay? Wag nyo naman saktan, wag nyo naman ganunin. Kumbaga, nyo lang, picturean nyo lang, hoy! Tapos i-send nyo sa kung sino man sa amin, sa mga vloggers. So, wag nyo i-send dun sa mga bayad Hindi nila yan. So, pagka-send nyo, i-vlog natin kung nasan siya. Para magkaalaman, tapos isumbong natin. Nandiyan si si Zaldico, nasa Paris, nagbabakasyon, dami ng pera. Ito naman yung Marines na nagsalita na patungkol dito sa mali-malitang pera. Naku po. Mali-malitang pera. Hindi hindi ito isinabi na na bag. Wala, panis yung bag. Mali-malitang pera. So kaya pala totoo yung sinasabi nung issue sa Okada na nagbigay ito si Romualdez ng mali-malitang Ay, nako. So, eto na, naglalabasan na yung mga katarantaduhan nila. Nako po.
Panoorin natin 'to mga pare. Your Honor, tulad ng sinabi ko po kanina, is 3 times po. 3 times po kayo nag-deliver. Ilan pong maleta po yun? Yung una po, nung una is 35. Wow. 35 na maleta. Opo. Pagpupunta kay speaker. Opo, Your Honor. Okay. I have one quick question lang po. Babalik Ay, follow yung page ng yung ng Banateros Ito yung YouTube channel Banateros. I-search nyo lang. ko lang po si Sir Orly Gutesa. Sir Orly, nabanggit niyo ninyo kanina, ilang deliver po kayo kay speaker, bahay ni Speaker Romualdez from Saldico? Your Honor, tulad ng sinabi ko po kanina, is 3 times po. 3 times po kayo nag-deliver. Ilan pong maleta po yun? Yung una po, nung una is 35. Eto mga pare, bigyan ko lang kayo ng 3 times daw nagdi-deliver itong si Sir sa bahay ni Romualdez at sa bahay ni Zaldico ng pera. 'Di ba? 3 times daw nagdi-deliver. Yung unang deliver niya 35 na maleta, 3 kotse daw 'yan. Tapos yung pangalawa, I think 15, tapos yung pangalawa 12, 11, ganun. So, tapos may sinabi siya diyan sa hindi na natin na-play, hindi na natin nakuha So may sinabi siya diyan na yun lang po yung naka-duty ako. Pag naka-duty ako, yun lang po yung alam ko. Pero namomonitor ko po sa GC na nagdi-deliver sila kahit hindi ako naka-duty. Ibig sabihin, araw-araw? O sabihin na natin 5 times a week? Grabe. Hutang ina. Ang dami nilang pera, pero yung Pilipino, putang ina, lubog sa baha. Sila lumalangoy sa kayamanan. Tayo, lubog tayo sa baha. Tapos, anong paki nila? Wala. Diba? Mga demonyo talaga. Mga demonyo. Demonyo lang ang may kayang gumawa niyan. Pagpunta niya nila ni Romualdez sa sa impyerno, puta, sasaluduhan niya ni ni Satanas Sir, ikaw na dito sa posisyon ko, putang ina, lupit mo. Hindi ko kaya yung kahayupan mo. Demonyo ka, ganun. Puta, baka pati si Satanas, sa'yo lumuhod sa kademonyohan mo Isipin mo, tax ng taong bayan, yung mga, para maibigay alam mo yun, nagtatax tayo para sa ikabubuhay o para sa, alam mo yun, ikakaunlad ng ating bayan. Yan yung tax Para sa para sa Pilipinas, maayos ang Pilipinas. Hindi, puta na, saan yun napupunta yung maleta-maletang pera? Sa kanila. So, ganun ka demonyo, di ba? 35 na maleta. Opo. Pagpupunta kay speaker. Opo, Your Honor. Okay. Pangalawa? Yung pangalawa is, ang pangalawa, di ko gaano siyang ma-recollect kasi parang nasa 12 or 13. Kayo yung escort nitong Opo, okay. opo. Pangatlo po. Ang pangatlo nasa 15. Okay. Ganun po. Puro sasakyan po ni Kong Saldi ang ginamit ninyo. Opo, yung mga ginagamit yung sasakyan ni Kong Saldi. Anong sasakyan po yun? Yung backup Yung niya? isa ano ba ito? Yung light high is na kulay white na bullet drop. Oo. Oy, tayo na lupit. Tapos may ginagamit kami na red plate dati na yung Yung kinakargahan ho ninyo. Kasi kailangan natin ma-establish ito para kasi mamaya pag inibita ho natin para tumugma-tugma. Opo, yun po yung mga ginagamit. Tapos yung GMC yata yun or Suburban na malalaki. Yung 37 po, nagkasya po doon sa Light Ace at saka Suburban. 37 na. Bali 3 sasakyan po yun, Your Honor. 3 sasakyan po. Opo. Sa Light Ace, oo, pwede siguro kasi malaki yun Malaking... kung walang laman, kung walang siguro kung sa 2, 3. Tigta 3, 6, 8, tapos ilang patong, 3 patong. Tapos may JMC pa, yung malaki. Pwede siguro, pwede naman. Pag naiisip ko to, putang ina na itong mga to, gago.
Kasi isipin nyo mga pare, kung yung mga pera na yan, ginamit ng tama, putang ina, baka hindi tayo yung ganto kahirap, ganto kalubog. Kaya pala baliwala sa kanila yung mga ayuda. Naisip nyo yun? Puta yung mga pinang-aayuda nila, halos araw-araw silang may ayuda nung eleksyon, halos araw-araw silang may parapol. Tangina baliwala kasi putang ina yung pera pala nila mali-maleta. Kaya naman pala putang ina. Kaya naman pala yung mga nagpirmahan doon sa impeachment ni VP Sara kasi may isang maleta ka. Oh, 'di ba? Isang maleta. Isang maleta sa iyo, bibigyan kita isang maleta basta pumirma ka lang diyan, okay na 'yan. Ano na nangyari? Doon yung mga pinangalanan ng Diskaya, ito pang isang nakakapagtaka dito Yung mga pinangalanan ng Diskaya na talagang kasama doon sa yung mga kurakot na congressman, ano nangyari? Napatawag ba? Napag-usapan ba? Nakita ba natin kung sino yung mga yan? Pero yung mga nananahimik na, kagaya ni Senator Bong Revilla na wala namang, ewan ko kasi ito si Senator Bong, napatunayan naman na wala siyang kasalanan nung kay Pinoy, 'di ba? Kaya nga napalaya yan noong panahon ni Pangulong Duterte. Wala namang kasalanan Isa pa, talagang nung panahon na yon, nilabanan niya si Pinoy. Kinontra niya. Ayun na nangyari. Kinokontra mo ko, yayariin kita ngayon. Napatunayang wala. Ngayon, nananahimik na, natalo na nga yung mama dahil siguro, ewan ko kasi isipin nyo to mga pare, lahat ng Revilla, from Brian, kay Madam Lani Mercado, kay Jolo Revilla, yung mga Revilla na yan, hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara. So ang tendency, dahil nga hindi ka pumirma sa impeachment, gagawa sila siguro ng paraan. Kaya natalo tong si Senator Bong Revilla. Isipin nyo malakas to Sa Cavite lang malakas to. Tapos talaga nag-iikot din to. Alam nyo, hindi ko naman talaga hindi ko kilala yan si Senator Bong. Pero putayanan nyo, isipin nyo yung mga tulong o yung mga ginawa niyang batas. Yung ginawa niyang batas. Para sa mga sabihin na natin sa senior pa lang. From 80, pag tungtong mo ng 80, 85, 90, 95, makakatanggap ka, I think 10,000. Per 5 years, makakatanggap na yung mga seniors ng 10,000. So, ibig sabihin, hindi na nila kailangan pa maghintay kasi hindi naman lahat umaabot ng 100 Mga senior, hindi naman tayo lahat umaabot ng 100 So, ang ginawa ni Senator Bong, gumawa siya ng batas para every 5 years na matutungtungan ng senior, for example, 80, 85, meron silang 10,000. So kahit pa paano, malaking tulong yun. Kasi ang mga senior naman, hindi naman masyado na kailangan ng pera niyan Ang binibigay na lang niyan, yung pang-maintenance, ang kailangan lang pang-maintenance, di ba? Minsan naman, libre yun At yung isa pa, pagdating ng 100, mahina na yung mga yan. Paano nila gagastusin yun? Ang makikinabang yung mga apo. So at least malaking tulong yung paano may nakukuha silang 10,000 o 10,000 nung umabot ka na ng 80, may 10,000 ka. Bukod pa dun sa pension nila every month. 'Di ba? Malaking tulong. Doon pa lang okay na 'yon, 'di ba? Tapos ewan ko, bigla nilang pinasok tong si Senator Bong pagpatungkol diyan sa mga kontraktor na 'yan. Hindi ko pinagtatanggol hindi ko pinagtatanggol mga pare Kung may kasalanan si Senator Bong Revilla, di parusahan din natin o din natin, kasuhan nyo rin kung meron. Pero magtataka ka kasi, ang focus ng flood control yung mga kontraktor. Kontraktor at yung mga congressman. Kasi nga, nasa kanila yung budget nasa kanila yung budget. Ngayon, bakit biglang nabaliktad? Bakit biglang mga senador na ang may problema? Putangin to mga to. Siyempre, ang mga Pilipino naman, aanga-anga, maniniwala kagad. Ito sinasabi ko mga pare, hindi natin pinagtatanggol yung mga politiko na yan. Hindi.
Wala tayong pakialam yan sa kanila. Ang point lang natin dito, dapat yung mga pinangalanan, ayun ang unahin. At bandang uli, mga senador pa ang iniimbestigahan eh. Kaya magtataka ka talaga sa gobyerno na to, napaka-demonyo. Kasi doon. Natalo na nga yung mama, buta na bandang uli, may problema pa siya. Siya po. Lahat, okay. Opo. So, ilang buwan po yun? Kung matatandaan nyo, three times a week, ilang buwan po? 7? Yung tatlong deliver ko po isa sa period lang po siya ng December po siya. Tangina, no? Sa December, 3 beses ka nag-deliver sa bahay ni... Hindi lang po kasi pag hindi na po ako duty sa basura, may mga ibang tropa kami na nakadetail, sila rin na nagde-deliver. Oh, ibig sabihin, pag hindi siya naka-duty, may ibang nagdi-deliver nung basura na tinatawag nila, which is yung pera nga. Yung pera na yun, ayun yung mali-maleta. Naku po. Tignan mo, basura yung tawag nila doon sa pera ng taong bayan. Okay. Wala ko kayong idea kung magkano lahat yun. Wala po kayong idea. O may idea kayo kung magkano yung bit-bit ninyo, di-deliver nyo po doon sa bahay ni Speaker. Yung sa 35, yun nga ho, na may nakalagay po na may nakalagay doon sa post-it doon sa bawat malita. Okay. Which is nakalagay po sa kanya is 48. Ang taas po nun is malaki, yung mga rimuwa na malita. Malita. 48 million ang isa. Big Siguro time, po, no? yun ang ano niya. Parang big time pala. Kasi ang bigat po niyan, God, Paki-describe mo nga, gaano kalaki, describe mo kung nakatayo yung bagahe. pag tumayo po ako, yung isang malaking big na malita is kasing ganito ang Wow. sukat. yung pinakamalaki. Tapos ang laman nun, pera. Wow. Ang sabi niya, 48 million yung bawat maleta. Ano lang naman yan yung siguro, ay kakasya talaga yun kasi parang ang 1 milyon ganito kasi nakahawak ako ng 700,000 parang ganito. O parang ganyan, 700,000 yan. Tigpa 500 yun Oy, nagtatrabaho ko nun sa music store. Kung ano nung iniisip ninyo Hindi, nagtatrabaho kasi ako sa music store dati. Nag-ano ako nun, sales staff ako nun. So, syempre, binilihan ka ng gamit. Meron kasing isang bar na nagbukas dyan. Hindi, isang bar na bumili ng mga bagong gamit kasi tutugtog yung parokya ni Edgar. So may requirements yung parokya ni Edgar kung ano yung gamit na kailangan nila. Okay, bumili sila ng gamit worth 700,000. Yung 700,000 nahawakan ko yun, nanginginig pa nga ako kasi baka pagkamali ako, abono pa ako So para mga ganyan yun. So tigpa 500 yun tigpa 500 yun na ganyan. Tapos medyo luma pa yun. Paano yung mga bagong tigi 1,000? Mga ganito lang siguro yan kasi 100,000 yata, ganito lang Ganyan lang kanipis. Yung mga bago ganyan lang kanipis yun. Siguro ganyan. Tapos yung mga siguro, yung mga 1 million, mga ganyan siguro. 1 million na yan. Basta bago. Ganyan lang siguro kanipis yun. Ganyan. Hindi pa ako nakahawak ng million. 700,000 ang pinakanahawak. At saka nahawakan ko lang yun. Diba? So, pwede magkasya yun doon sa sa bag kasi malaking bag yun Opo. Tapos pag binuhat ko po Ay, bag maleta pala, sorry. Parang isang sakong bigas sa 50 kilos. Yung bigat. Opo. So binubuhat po ninyo, hindi na transfer po ninyo sa bahay. Transfer sa other sakyan po pag Ano ba yan? Nakagoma ba yan, sir? Naka-tape? Ano ba yan? Nakagoma? Kasi si Manong Chabit, nakagoma lang yun, di ba? Walang wallet yun. Goma lang yun. Swerte siguro pag si Manong Chabit, yung alam mo yun, yung paghugot sa bulsa, nalaglag yung pera, tapos nakagoma, no? Swerte na makakapulot. Alam niyo, pangarap ko makapulot ng ganun. Yung nakagomang pera, tas malaki. So 2-3 sasakyan. Ganun po lagi. Yung mga 17, 18 po na mga maleta. 3 times a week. Yes, sir. Yun po yung actual na dutihan ko during the time.
Pero yung iba, meron pang iba. Base doon po sa inyong group chat, may mga deliveries po kung wala po kayo. Yes, Your Honor. Okay. Grabe, Mr. ang Chair, dami. I will have one last question. Nagpadala po sa akin dito ng... Hindi lang po, natatawa kasi si Mrs. Diskaya, kabisado rin nila yung mga sizes. Ah, Ano po masasabi ninyo? Hindi, comment lang. Kasi Sige po. sana hindi kayo mawak ng malaking pera eh. Kadalasan po, sa 1 million po na tagwa 1,000 pesos, ang bigat po nun ay 1 kilo. So tama nga. Yun yung mananabong na dati namin kasama rito. 1 kilo, 1 milyon. 1 million, so 50 kilos nga. 50. Okay, may tanong si Senator Rapi. But before I end my questioning to Mr. Orly, okay. May tanong si Senator Rapi kasi ito mga pare, parang may hinuhuli niya na kasi sabi niya, katapos mo magtrabaho sa Coca-Cola, nagtrabaho ka na kagad kay Zaldico. Sabi nito ni Marines na si Guteza, opo. Yes po. So, ito yung sinasabi niya doon, retired na siya. Wala na siya doon sa duty niya. Wala na siya sa posisyon. Retired na siya nung nagtrabaho siya sa Coca-Cola tsaka kay Zaldico. Sige, panoorin natin to kasi parang gustong basagin ni Senator Rapi dito eh. Pero at least may kalinawanan din. Alright. Ito po ang tanong ko lamang. Sir, sabi niyo kanina, si Zaldico na po naging VIP ninyo? Wala po kayong pinagbantayan from Coca-Cola? Diretso po kay Zaldico? Yes, Your Honor. Okay. Kasi po, pinadalan po ako dito ng... Ano, sa kunyari, kasi sir hindi ka nagsasabi ng totoo eh, parang gano'n ang mangyayari sana dito. Ano po ito? Mukhang ang background po di sa inyo pong biodata. Meron po ditong background, work experience. Kayo po ito eh. Master Sergeant Orly Gutesa. Tama po, Philippine Navy, retired. Yes, Your Honor. Experience nyo po, enlisted personnel, Philippine Marine Corps, BIP Security, BOC, BIP Security, OBP, Yan. BIP Security, Presidential Communication Operation Office, BIP Security, Bureau of Correction. During my active duty in military service. Yun! Oh! Hindi naman. Senator Rapi kasi, ano ba naman yan? Anyway, okay din naman. Para sa akin, okay din naman yung ginawa niya na nilinaw niya, no? Okay din naman. Pero, si Senator Rapi sumablay dun sa nakaraan niyang binanggit eh. Kaya medyo pinagtatawanan siya eh. Diba? Yung, sometimes, you have to bend the law. Bend and bend eh. Bend and bend. Kaya nakakaano eh. Anyway, okay naman. Okay naman yung ginawa niya para sa akin ha. Yung nilinaw niya. Kasi baka mamaya magkaroon ng kaguluhan. Pero ewan ko ha. Nakakatawa lang kasi dun sa mga statement niya noong nakaraan, medyo nagmumukha siyang trying hard na parang hindi naman siguro. Gusto niya lang ng kalinawan. Pero dahil nga sa nabanggit niya noon, nakakatawa tuloy. So yun, at least nalinawan tayo na retired na siya noon. Active duty niya yon yung mga binanggit ni Senator Rapi. Tapos nung retirement niya, Coca-Cola tsaka dyan kay Zaldico. Okay? Okay. Akala ko po parang galing sa Coca-Cola. So, okay. Wala na po. That's all, Mr. Chair. That's all my question. Thank you. Yun na. So at least nalinawan tayo mga pare. Anyway, bantayan natin ng bantayan to kasi hindi po pwede itong makatakas ng mga to. Ano to? Yung mga akusasyon na yan, hanggang ganyan na lang yan? Hanggang usapan na lang yan? Hanggang Senate na lang yan? Hindi po pwede. Dapat etong si Romualdez, kung mapapatunayan na totoo itong mga to, dapat managot talaga to. At kailangan to makulong. Kasi, hindi biro yan. Putang ina. Kung hayaan natin to, putang ina, maraming politiko o maraming magtatangka na gawin ito. At least kung may makukulong, dapat nga mabitay na yan eh. Diba? Mabitay na yan eh. Mr. President Marcos, pinsan mo mismo. Oh. Nagsalita na to si Gutesa. Gutesa ba 'yon? Yung dating Marines.
So nagsalita na, saludo naman ako sa iyo sir, kahit na alam mo yon, hindi pa natin sure kung totoo talaga yung sinasabi niya, pero at least nagsasalita to ng may nagsasalita na ganyan. Eh kung hindi totoo, problema niya na yun, kasalanan niya yun. Mamatay siya nang hindi siya nagsasabi ng totoo. Pero ang problema nga dito, itong kung yung pinsan mo, Marcos, kung hindi mapapanagot, puta anong mangyayari? Parehas kayong tarantado kayong dalawa? At saka hindi lang hindi lang mapanagot ibalik yung pera. Yun nga yung restitution na sinasabi natin. Pag napatunayan na may kinuha silang pera, 'di ba? Pag napatunayan na nagnakaw sila, kailangan nilang ibalik. At isa pa, may tanong tayo, yung kay yung ill-gotten wealth ba ng Marcos, kailan niyo ibabalik? Kasi baka mas mauna pa tong ibalik kaysa dun sa mga ill-gotten wealth nyo. Oh, at si Zaldico bantayan nyo yan kung nasa na yan, mga kaibigan nating OFW. Pag nakita nyo, picturean nyo. Videohan nyo kung maaari. Oh. Magtataka tayo si Romualdez, no? Tahimik. Baka mamaya nakalipad na to, ha? Ha? Tangina naman. Grabe na yan. Baka mamaya mapalipad na to. Dapat managot tong mga tarantado na to, especially tong dalawa na to. Silang pasimuno talaga niyan. Tsaka syempre, yung presidente, managot. Tangina, pagawa-gawa siya. Sinong bida ngayon? Sino nagmumukhang bida ngayon, mga pare? Sino nagmumukhang bida? Eh di si Marcos. Kasi siya yung nagbulgar daw. Diba? Sabi ni Katon Ying, kung hindi sinabi ng presidente, hindi mabubunyag. Gago, alam na namin. Kayo lang nagbubulag-bulagan. Diba? Matagal lang sinabi ni BP Sara yan. Ayan, dalawa lang yan ang humahawak ng budget ng Pilipinas. Diba? Hindi kayo naniwala. Sinasabi nyo si BP Sara, luka-luka. O eto, naglalabasan na. Ano kayo ngayon? Eh kung noon pa lang, inumpisahan nyo ng imbestigahan, kahit tahimik lang, iniimbestigahan nyo na. Yun na. Mahuhuli na natin sa akto. Pero wala putangin na nyo, masyado kayong sa politika Porket si BP Sara ang nagsabi pinopolitika, tangin hindi naman ganyan ang mga Duterte. Kayo mga ganyan, kayo mga dilawan, mga pulaha, mga animal, mga demonyo, mga komunista. Tangin na nyo, hindi pa kayo magsama-sama sa impyerno, mga gago kayo. Kayo yung mga ganyan. Hayaan na lang ba natin to mga pare? Wag naman sanang umabot lang sa pag umalis ng mga to, wala na. Nakakalungkot kasi malaking pera yung nawawala at para sa kinabukasan ng Pilipinas yun. Kung nagastos sana sa tama yun, isipin mo maraming tao na ang magbibigyan ng trabaho niyan, maraming tao na yung mapapakain, maraming yung siguro baka mas mabilis humupa kung nagastos ng maayos, kung nagawa ng tama, di ba? Maraming bagay o maraming mga nangyari sana, magagandang nangyari kung itong mga pera na to nagastos ng tama, wala. Dahil mga demonyo nga itong mga to. Putang ina. Yan. Hirap na hirap tayo ngayon. Wala. Dasal na lang natin. Dasal na lang kakampi natin ngayon. Kaya pagdasal nyo ang Pilipinas mga pare. Pagdasal natin ang Pilipinas na makasurvive pa tayo sa ilang taon na to. Naku po. Siyang hirap na Pero trabaho ka ng trabaho, nagbabayad ka ng tax, tapos yung tax sa kanila lang mapupunta. Putay na. Anyway mga pare, maraming salamat sa pagsama sa akin. Kung nagustuhan nyo tong video na to, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-like at mag-share ng ating mga videos. Paki-follow na rin po ang aking Facebook page na Paring RJ at ang aking TikTok account na Paring RJ Banateros. Ganon din po ang SMNI DZIR 1026 ang Banateros at ang mga tropa nating Banateros. Paki-follow paki-subscribe po. Okay. Maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatak. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa,
Pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong